Puwede kayong magpatanggal ng ilong. So, share ko lang sa newsfeed ko, ha. Yan, share sa newsfeed, yan. Yan. Yan, share ko lang sa newsfeed, isa pa. Share ko lang sa aking group. Group, 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 group. Yan, okey 'no. So, last, share ko lang sa Messenger. Yan, yan, okey. Yan, so okey po, yan okey na. I-share ko na. Okey na. Josh Kyle Edip Official, hello. Hello din po sa inyo 'no. Yan, salamat po sa pag-drop by, yan. Okey. So, ngayon mga kaibigan, ang ating pong, topic 'no, so hindi lang po isa ang topic natin, may iba pa po tayong topic mga kaibigan. Pero ang pinaka-topic po natin ngayon ay itong, yun nga mga kaibigan 'no, lumabas muli sa social media at nagva-viral yung dati pong statement ni Kap Percy Lapid 'no, patungkol po dito sa Korte Suprema. So, marami pong nagsasabi na, naku, nahulaan po ni Kap Percy Lapid yung mangyayari at yung gagawin ng Korte Suprema 'no. So, yan po ang, sinasabi ng mga tao. Argo, hello host, hello din po sa iyo Argo. Hindi na kita nakita, ngayon lang ulit kita nakita. Salamat sa pag-drop by 'no. So, papakita ko muna sa inyo bago natin komentuhan 'no. Papakita ko muna sa inyo yung itong video, maiksing video lang po ito 'no. Ito po sinasabi ng mga tao na na-predict nga ni Kap Percy Lapid yung mangyayari 'no. So, kahit patay na po si Kap Percy Lapid, ilang taon na siya na nakahimlay, ay talagang parang buhay na buhay pa rin siya dahil nga po dito sa, mga statement niya na lumalabas at nagva-viral pa 'no. Argo, maraming salamat sa pakape, Argo, thank you 'no. Yan, may pakape na tayo. So, eto, okey, palabas natin. Very short video lang ito, okey. Sigurong iba sa inyo ay napanood na rin ito. Yan. Panoorin natin ito, nakakapangilabot. Alam po ni Percy Lapid tungkol sa Korte Suprema, at sabi niya dito mga kaibigan na ang Korte Suprema nga daw ay hindi yung pinag-uusapan kung ano yung tama, kundi kung ilan yung numero. Halimbawa yung isa, dito siya gusto niya yung tama, no? Tamang desisyon. Pero kung yung isa naman na magpuponente ay mali naman yung desisyon. Guys, ibig sabihin, kung sino yung marami, paramihan. Hindi yung para sa katotohanan, kundi paramihan. Ito po yung sinasabi ni Percy Lapid. Sabi niya, ang mga kalaban na daw ni PBBM ay hindi oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So pag-upo pa lang ni PBBM, alam na ni Percy Lapid yung mangyayari. Nakakapangilabot. Sinadya yan, mga kaibigan, para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito, tatapatin ko kayo. Yan yung kampo ni Bongbong Marcos, kung nakikinig kayo. Wala na sa oposisyon ang kalaban nyo. Ang kalaban na ngayon ninyo, kasama ninyo. Lahat pwede nang gawin ngayon. Nakikita na ninyo ang senaryo. Supreme Court Justice. Isa o dalawa na lang yata. Bali isa na lang eh. Ang appointed yata ni Pinoy dyan, isa na lang. Simula, nilima yan, isa na lang. O dalawa.
Ganyan. Yan na lang natitira dyan. At sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court, numbers game. Hindi ho ang nasusunod dyan, tama ba yung desisyon? Kung sino yung boboto ng marami. Majority rule, mga kaibigan. Kung sino yung marami, halimbawa, kontra ka sa desisyon. Tama naman yung desisyon. Kontra ka, pinaluktot mo. Mas maraming pumirma. Ikaw yung dissenting eh. Ikaw yung sumulat nung pagkontra. Ang tawag doon, dissenting opinion. Pero mas maraming pumirma sa'yo kaysa doon sa tamang desisyon. Ano ito? Yan, no? So, panood nyo. Argo DDS pa rin ako, host. No problem po, no? DDS or Pink, no problem. Josh Kyle Edit Official, thank you, PBBM. Nesita Kagulada, hi po sa inyo, no? So, ito po. Yan po, mga kaibigan, ay matagal na po na statement ni Percy Lapid at ngayon nga po ay nagba-viral ulit. So, ito po yung sinasabi niya, yung kanya pong warning, no, sa ating Pangulo na sinasabi po niya na ang kalaban daw ay hindi na daw yung oposisyon, no? Kundi nasa loob yung mga kasama. At yan nga, mga kaibigan, ay nangyari. So, ibig sabihin, mga kaibigan, pagpasok pa lang ni PBBM, marami na pong sinasabi ng mga statement si Percy Lapid patungkol dito. Kanyang mga prediction na si PBBM ay pababagsakin, no? Patatalsikin. Ilang beses po niya yung sinabi. Pag-upo pa lang po niya, mga kaibigan, ng mga hindi pa po nakakaisang taon, ay sinasabi na niya yan na magkakaroon ng mga destabilization plot. At nangyari nga, di ba? Kaya nga nagkaroon ng balasahan, no, sa House of the Representative. Kaya nga tinanggal si Gloria Macapagal-Arroyo dahil nga dyan sa pagtatangka na tanggalin si Speaker Martin para iluklok yung sarili niya sa speakership. At pagkatapos noon ay madali na nila magagawan si PBBM ng impeachment at patatalsikin. So maraming beses po yan, ha. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3 beses na sumubok, no, si GMA para tanggalin itong si speaker, pero hindi po nangyari. At maraming beses din po nangyari na etong mga DDS, no, itong mga Duterte ay rally ng rally at nangungumbinsi. Natatandaan yun, nandito pa noon si dating Pangulong Duterte. Panay po ang ikot niya, no? Umiikot po siya sa Mindanao, no? At kanya pong kinukumbinsi yung mga taga Mindanao. At hindi lang po sa Mindanao siya umiikot, kundi sa iba-ibang lugar sa ating bansa. Umiikot siya para po sa napupuntong destabilisasyon, no? So, yan po, mga kaibigan, open secret na po yan eh. At even, mga kaibigan, na August pa lang, umupo si PBBM July 1, August pa lang, sinasabi na ng mga DDS, kahit sa mga comment section, alam na ng mga DDS, sinasabi nila, enjoy na kayo ngayon kasi sa August, babae na ang presidente. So, ibig sabihin, wala pa pong 1 taon. Ganyan na po ang sinasabi nila. Kasi parang alam na nila na mapapatalsik nila ang Pangulong Marcos, no? Kasi masyado nilang in-undermine, masyado po nilang in-underestimate ang ating Pangulo na akala nila ay weak leader. Kasi yun nga ang sinasabi ni Duterte, na weak leader daw si PBBM. Kaya eto namang mga supporters sa mga DDS, akala po nila ay ganun-ganun lang nila mapapatalsik si PBBM. Akala nila si PBBM nga isang weak leader. Pero ginawa po nila lahat ng kanilang magagawa, pero hindi po sila nagtagumpay sa kanilang destabilization. At ang nangyari po, nabaliktad dahil si Duterte po ngayon ay hindi na makapagsalita dahil nandun na po siya sa The Hague, nakakulong at kumakaharap sa kanyang kasong crime against humanity. At hindi lang yan, mga kaibigan, na si BP Sara Duterte ay nakakaharap din ngayon sa kaso, no? At saka may impeachment complaint pa, mga kaibigan. At hindi lang yan, pati mga kaalyado, sina Bato, sina Bongo, na sa pagkakaalam ko, mga kaibigan, ayon doon sa isang source, ay maaring arestuhin bago
bago matapos ang taon or pagpasok ng 2026 ay lalabas ang warrant of arrest. At hindi nila yan puwedeng hindian, mga kaibigan, dahil yan po ay legit, 'no? Legit po yan dahil sabi nga po 'no, sa desisyon, ayon sa desisyon ng Korte Suprema na ang ICC ay merong jurisdiction sa kaso ng dating pangulo 'no, doon sa crime against humanity. Kaya magagawa pa rin ng ICC na labas ng warrant of arrest para arestuhin sina Bongo at saka sina Bato, 'no? So, malapit na 'yan mga kaibigan. So, si BP Sara daw medyo ihuhuli 'no, si BP Sara. Pero, sinasabi na kasama din daw 'yan dahil kasama po 'yan doon sa sinasabi ni Las Cañas 'no. Tsaka meron naman pong ebidensya mga kaibigan, eh, kasi ang sinasabi po ni Las Cañas na, si VP Sara Duterte ay gumawa ng panibagong, ah, version ng tukhang. Ayaw daw niya ng makalat, ng basta na lang may natutumba dun, may natutumba dito, may natutumba dun sa kabila. 'No, so ang instructions daw ni VP Sara Duterte ayon kay Las Cañas ay gumawa 'no ng panibagong version ng tukhang at ito ay kikidnapin. Yung gustong iganon, kikidnapin muna pagkatapos dadalhin sa Laod Quarry, pagkatapos doon siya gaganon at pagkatapos doon na siya ibabaon para magmukhang missing. Yun po 'no, magmukhang missing. Hindi yung may natutumba dun, meron dito, makalat. Ayaw niya ng makalat. So yun daw po ang instructions ni VP Sara Duterte. At meron pong mga data kasi doon po sa panahon na mayor si Sara Duterte ay marami pong mga na gano'n at mga nawawalang tao. So, ibig sabihin may katotohanan po ang sinasabi ni Las Cañas, 'di ba? 'Yan. Taro Sakamoto mas matapang ang Marcos Senior. Well, totoo naman 'no? Totoo naman, matapang si PBBM pero mas matapang talaga si President Marcos Senior. Siyempre ano 'yun, eh, literal na ano 'yun, eh, lumaban talaga sa giyera, literal na sundalo, 'no. So, iba yung training nun kaya kung matapang si PBBM, mas matapang talaga si President Marcos Senior. Tama naman po yun 'no. Gavino Manawis tama po kayo madam. Kung mag-iisip na mabuti ang mga Duterte, DDS at maiisip kung meron lahat puso, kabutihan ng sambayanang Pilipino ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Michael Pangan, magandang gabi po, Ma'am Admin Rich. Magandang gabi din po, 'no? Dito umaga na, 'yan. So, 'yan po mga kaibigan 'no, yung sinasabi po ni Ka-Percy Lapid na, ang eto daw kalaban ng ating Pangulong Marcos ay hindi daw yung oposisyon, wala na daw sa oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So, ibig po sabihin, na-predict po ni Ka-Percy na eto nga ang kalaban ni PBBM ay hindi na yung mga oposisyon kundi yung mismo nasa gobyerno niya, yung mismo yung kanyang ka-partner na si VP Sara Duterte na nagpapabagsak sa kanya ilang ulit pero hindi po, nagtatagumpay. So, sinight din po ni Ka-Percy Lapid tungkol po sa Korte Suprema, 'di ba? Ang sabi niya sa video, ayan na 'yan, oh, makikita na ngayon 'yan, 'di ba? Yung pagtatanggal 'no ni dating Pangulong Duterte sa mga Supreme Court justices, tinanggal 'no, pina-impeach ni Duterte 'no, pinatanggal niya at pinalitan niya mga kaibigan. So, sabi po ni Ka-Percy Lapid 'no, 15 justices mga kaibigan 'no, ay mga appointee na ni Duterte at isa na lang daw 'no or, dalawa yung natira. Yun nga si Leonen at saka si Kagiwa 'no. So, tama po, yung sinasabi po ni Ka-Percy Lapid ay tama po at sinabi po ni Ka-Percy na ginawa daw yan para siguraduhin ang pagkapanalo
ni VP Sara Duterte. Hmm. Ngayon mga kaibigan, masasabi natin, kaya ba kaya ba, malakas ang loob ni VP Sara Duterte na gumawa ng mga kabulastugan ay dahil totoo ba ito, itong sinasabi ni Ka-Persilapid na itong mga Korte Suprema na 'to, itong Korte Suprema na 'to na merong 15 na mga justices na appointee ni Duterte ay magsasalba palagi kay VP Sara Duterte? Totoo ba ito? Kasi ito yung sinasabi ni ano, ni Ka-Persilapid, sa kanyang, dito sa kanyang video na sinadya daw 'yan, kaya daw ginawa 'yan dahil para daw isalba si VP Sara Duterte, para daw manalo si VP Sara Duterte. So, totoo ba ito mga kaibigan? Hmm. Ka-Persilapid po ang nagsabi niyan, 'di ba? So, kung atin pong pagsasama-samahin at ikokonekta yung mga lumalabas, 'di ba mga kaibigan, bago lumabas yung, desisyon ng Korte Suprema ay naglabas naman din po 'no, si Montalvo doon ng kanyang balita 'no, kinomentary po niya sa Vera Files na eto nga po, magdedesisyon daw ang Korte Suprema para si VP Sara Duterte ay maisalba 'no, na kanilang sasabihin na unconstitutional 'yan 'no, yung impeachment na 'yan ay unconstitutional. 'Yan ay null and void. So, kung atin po ngayong pagsasama-samahin at dungtungin yung mga facts, yung mga sinasabi 'no, na mga aligasyon nitong, si Montalvo na meron daw Supreme Court insider na nagsabi sa kanya na ganito daw, na si Leonen daw ang magpoponente para para sabihin na, legit 'yan kasi dilawan, 'no? Para daw maging legit sa, isipan at sa mata ng mga dilawan. Si Leonen poponente, pero ito daw ay may kapalit para gawin siyang Supreme Court Justice. Yan po ang sinabi ni Montalban 'no, sa Vera Files 'no. So, eto daw po 'no, at, kumbaga buwatan mga kaibigan, yan po yung kanyang sinasabi. At kung pakinggan natin sa kung inyong iintindihin yung narinig natin kanina sa sinabi ni Ka-Persilapid tungkol sa mga Supreme Court Justices, ang sinasabi po niya diyaan sa Korte Suprema ay numbers daw ang tinitingnan at hindi daw kung tama or mali. Hmm. Kaibigan, balikan natin yung sinabi ni Percy Lapid, yung kay Percy Lapid lang para i-recall natin, okey, balikan natin. Kasi mga kaibigan 'no, kung ating pinapagdugtong-dugtong yung mga sinasabi, parang ano, it makes sense, 'di ba? Parang parang nakakapaniwala talaga kapag Sabi ni Baste, pinagdudugtong-dugtong natin yung mga sinasabi. Eto, panoorin natin ito. Mali naman paramihan. Oh, ni BBM ay hindi oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So pag-upo pa lang ni BBM, alam na ni Percy Lapid yung mangyayari. Nakakapangilabot. Sinadya yan, mga kaibigan, para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito, tatapatin ko kayo. Yan yung kampo ni Bongbong Marcos, kung nakikinig kayo. Wala na sa oposisyon ang kalaban nyo. Ang kalaban na ngayon ninyo, kasama ninyo. Lahat pwede nang gawin ngayon. Nakikita na ninyo ang senaryo. Supreme Court Justice. Isa o dalawa na lang yata. Bali isa na lang
Ang appointed yata ni Pinoy dyan, isa na lang. Simula, nabilima yan, isa na lang. O dalawa, ganyan. Yan na lang natitira dyan. At sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court, numbers game. Hindi ho ang nasusunod dyan, tama ba yung desisyon? Hindi. Kung sino yung boboto ng marami. Majority rule, mga kaibigan. Kung sino yung marami, halimbawa, kontra ka sa desisyon. Tama naman yung desisyon. Kontra ka, binaluktot mo. Eh, mas maraming pumirma. Ikaw yung dissenting eh. Ikaw yung sumulat nung pagkontra. Ang tawag doon, dissenting opinion. Pero mas maraming pumirma sa'yo kaysa doon sa tamang desisyon. Panoorin natin ito. Nagkakapangilap. O, diba? Guys, nahulaan talaga ni Kapper Silapid, no? Sabi po niya, dyan sa Korte Suprema, numbers dyan, numero. Hindi sa kung ano yung tama, hindi yung katotohanan or mali, kundi numero. Halimbawa, kung meron daw, merong magsusulong ng tamang desisyon, tapos ikaw kinontra mo, mali naman yung desisyon mo, pero mas marami ang pumabor sa'yo, pumirma para pumabor sa'yo. Ikaw ang mananaig kahit na mali ang iyong desisyon. Kita mo? Guys, nang sinabi yan ni Kapper Silapid, hindi pa isang taon si PBBM. Diba? Yung mga pronouncement nga ni Kapper Silapid, hindi pa 1 year si PBBM sa Malacanang. Sinabi na niya na merong destabilization plot. At ayan malinaw mga kaibigan, na eto, ginawa daw yan, sinadya daw yan, na tinanggal ni Duterte yung mga justices at i-install yung kanyang mga justices na appointed niya para daw manalo si Sara sa anumang larangan. So mga kaibigan, kaya pala napakatapang ni Sara at padalos-dalos sa pananalita. Mukhang hindi parang wala siyang pinangingilagan. Remember doon sa isa niyang guys, sa isa niyang interview na sinabi niya, wala daw siyang kinatatakutan kahit yung sino daw, kahit mataas daw sa kanya. Ngayon alam na natin, dahil ba hawak nila ang Korte Suprema? Dahil ba alam niya na kayang-kaya nila na, kumbaga kayang-kaya nila na utusan ang Korte Suprema? Dahil ba ito sa tinatawag na utang na loob? Or at the same time, may involved na pera at pangako na posisyon? Sabi ni 7C Animation, "Ma'am, pupusta ako. Alin ang mauuna, impeachment or ICC? Pusta ako sa ICC, di naabot Sara Lustay sa 2028. Na-ICC talaga yan. Tama naman, talagang aarestuhin naman talaga yan ng ICC. Kasi kasama yan kasama siya. Kasama po siya, no? Sa inaakusahan. Si Antonio Tungpalan, sinaklawan ng Supreme Court ang mandate ng Congress, which is clear violation of grave abuse of discretion. Tama po kayo, correct. Yan. Lynn Mariano, ang kalaban ni PBBM na ay around his circle of friends kuno, pero siyang tatraidor at magtatraidor. Tumpak. Tama po kayo.
Michael Pangan, totoo po ba ang balita na may darating na warrant of arrest kay Batorni at Bongbong Sara Duterte? Ang sabi po ni, Trillanes, bago daw matapos ang taon 'no, may darating daw na 2 o 3 warrant of arrest. Bago matapos ang taon or pagpasok ng 2026, may darating daw na warrant of arrest. Pero ang sabi niya, kay Bato at kay Bongo. Pero kay Sara Duterte mukhang hindi pa 'no, mukhang nasa hulihan. Medyo medyo nasa huli kasi uunahin muna yung ano, yung mga main player 'no, mga main characters. Kaya nga inuna si Duterte kasi siya yung ano, siya yung pinaka-ano, pinaka-leader 'no, ng, grupo. Pagkatapos si Bato de la Rosa kasi siya yung PNP chief, tapos, si Bongo, tapos yung iba pang mga PNP chief 'no, yan po yan. Michael Pangan magaling din po si PBBM, yan, correct, yan. Sabi ni Kokoy, "Ha, ha, ha, naniwala ka pa kay Trillanes? Ayun may warrant of arrest na." Oh, Kokoy, hindi ka ba nag-iisip Kokoy? Sabi ni Kokoy, oh, "Ha, ha, ha, naniniwala ka pa kay Trillanes? Ayun may warrant of arrest, ha, ha." Eh, hello, kanino ako maniniwala? Kay Digong? Tingnan mo naman, oh, si si Senator Trillanes may credibility. Lahat ng sinabi ni Trillanes nagkatotoo, hmm, 'di ba? Oh, dun nga lang sa ano, inakusahan ni Duterte si Trillanes na meron daw bank account sa Singapore. Oh, eh, di sabi ni Trillanes, "O sige, pipirma daw siya ng waiver para tingnan daw yung bank accounts niya." Oh, tapos yung Singapore mismo ang nagpatotoo na nagsisinungaling si Duterte na walang bank accounts si Trillanes doon. Ngayon nung si Trillanes nung si Duterte ay nabubuking na sa kanyang kasinungalingan, anong sabi ni Duterte? Nagbibiro lang daw siya. Hindi naman daw totoo yung sinasabi niya, nagbibiro lang daw siya. Wala siyang credibility. Pero si Trillanes, 'pag sinabi ni Trillanes, totoo. Kaya nga 'di ba nanginginig si Duterte doon sa hearing 'no, sa Quadcom, nanginginig si Duterte. Nanginginig siya nung sinabi ni JJ Suarez 'no, Congressman JJ Suarez na magpirma ng waiver. Nanginginig si Duterte at talagang galit na galit siya kay Trillanes, inambahan niya. Gusto niyang suntukin, 'di ba? Kasi nga manginginig talaga siya kasi makikita yung katotohanan, yung sinasabi ni Trillanes na meron silang joint account si Sara Duterte na punong-puno ng drug money, na doon daw inilalagak ni Sammy Uy na isang drug lord yung pera. Oh, kaya nanginginig siya sa galit kay Trillanes, oh, 'di ba? Eh, kung may credibility siya, oh, bubuksan niya 'yan. Hahayaan niya na pabuksan yung bank accounts. Katulad ng ginawa ni Trillanes na pinabuksan niya ang kanyang bank accounts para ipakita na wala, 'di ba? Parang katulad din 'yan kay Pulong Duterte sa anak naman, anak ni Duterte, si Pulong. O china-challenge ni Trillanes, "Pakita mo yung tattoo mo, kasi andiyan yung meron sa aking nagbigay ng information, international." Oh, sa international 'to, na intelligence, nagbigay daw sa kanya ng impormasyon na yung tattoo daw ni Pulong Duterte sa likod, yun daw yung membership niya sa isang triad syndicate. Oh, anong nangyari? Ayaw ni Pulong, ayaw niya ipakita. Kahit closed door, kahit sila-sila lang, ayaw niyang ipakita. Eh, madali lang naman ipakita, lalaki siya, 'di ba? Kung kung ikaw wala kang tinatago, puwede mo naman kahit doon mismo, o iganon niya, ipakita niyang gano'n.
o sila-sila lang, puwedeng yun, pero hindi niya nagawa kasi totoo ang sinasabi ni Trillanes. Hanggang ngayon hindi niya maipakita yung kanyang likuran. Kasi totoo yung sinasabi ni Trillanes, 'di ba? Kaya kung meron ditong credibility, walang iba kundi si Trillanes. Si Trillanes ang merong credibility, pero yung mga Duterte ninyo walang kredibilidad. Oh, 'di ba? Hmm, pahiya kayo ngayon, oo. Palagi kayong talo, sa lahat ng mga debate palagi kayong talo, 'di ba? Kawawa naman kayo, kawawa, oh, 'di ba? So 'yan mga kaibigan, malinaw dito, yung sinasabi 'no, ni Kapper Silapid mga kaibigan na kaya daw ginawa 'yan ni Digong dahil kumbaga alam ni Digong, na kailangan niyang makontrol 'no, yung Korte Suprema. 'Yan po ang sinasabi ni Kapper Silapid. At eto pa, nung malapit na si Digong umalis sa puwesto, 2022 na 'to, malapit na siyang bumaba. Mga kaibigan, imbes na ibigay niya ang chance para sa incoming president ang mag-appoint ng mga justices, ang ginawa niya, ipinahabol pa niya yung mga appointees niya, na mga justices. At remember mga kaibigan, nag-alok pa siya kay PBBM na, ah, magbibigay daw siya ng mga tao kay PBBM. Tingnan mo 'yan, walang delikadesa, ang kapal ng mukha. Paalis na siya, inalok pa niya si PBBM na meron daw siyang mga mga tao na puwede daw ilagay ni PBBM sa kanyang mga cabinet para daw ma-fill in yung mga posisyon. Ang kapal ng mukha. So, ginagawa niya ito para talaga, isalba ang sarili niya dahil alam niya marami siyang kasalanan, alam kasi niya marami siyang katiwalian. Kaya kailangan na palitan niya lahat ng mga tao na mga appointee niya para nang sa gano'n ay walang uusig sa kanya. 'Di ba, ang kapal ng mukha, 'di ba? Oh, kaya mga kaibigan 'no, wala kayong maisagot tungkol diyan, Yung mga DDS na nandito, wala kayong maisagot tungkol diyan kasi totoo yung sinasabi ko, Oh, 'di ba? Anong tawag niyo dun? Paalis ka na pagkatapos magsa-suggest ka pa sa incoming president na, baka gusto mong marami akong yung mga tao na puwedeng ilagay diyan para ma-fill in yung posisyon, nag-alok. Kapal ng mukha, 'di ba? Mabuti na lang hindi niya nabudol si PBBM. Mabuti na lang matalino ang presidente namin, hindi niya nabudol. Kasi kung halimbawang nabudol niya si PBBM at pumayag si PBBM sa gusto niya, lahat ng tao sa gobyerno ngayon, puro Duterte lahat. Duterte appointees, 'di ba? Sabi ni Pards TV, magtago ka na, sa 2028." Alam mo kaya nga ayaw ng mga tao sa mga Duterte, 'no? Kita niyo kayo mismo na mga Duterte, kayo mismo na mga DDS, inaamin ninyo na ang mga Duterte ninyo ay mamamatay ako. Kasi bakit niyo pagtataguin yung mga, ah, nagki-criticize sa kanila? Simple lang, pagtataguin niyo kasi alam niyo na papatayin. Kayo mismo, lumalabas sa bibig niyo, nahuhuli kayo at inyong kumbaga, tinatanggap at alam ninyo na ang mga Duterte ninyo ay mamamatay tao. Kaya yung mga nagki-criticize ngayon sa mga Duterte ay pinagtatago ninyo at sinasabi ninyo na, "Uy, magtago ka na 'pag 2028." Oh, bakit niyo pagtataguin? Dahil alam niyo na papatayin?
Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat talagang maging presidente ang isang Duterte, dahil sila ay mga killer. Hmm, 'di ba? Hmm, killer. Etong sasabihin ko sa inyo, yung mga Duterte niyo, wala ng magiging pangulo na Duterte. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Lalong-lalo na si Inday Lustay ay patuloy na umiiwas sa accountability. Hangga't hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan sa mata ng mga Pilipino, mananatili siyang magnanakaw sa puso at sa isipan ng mga Pilipino. Siya ay isang magnanakaw dahil hindi niya nalinis ang kanyang pangalan through impeachment. Patuloy niya na iniiwasan ang tanong ng taong bayan. Napakalinaw ng mga issue. Ang dami. Merong mga nag nag, nagsabi 'no, merong mga nag-confess na mga opisyales ni Sara na sila ay, tumanggap ng mga envelopes. Katulad ni Mercado, 50,000, 9 months. Yung isa pa, 25,000 daw, hindi natin alam kung 25,000 kasi nung nagsabi siya ng number nag-isip pa siya, eh. Oh, tapos yung isa pa na nagsabi din na nakakatanggap siya ng mga envelopes. So, ilang envelopes pa, ilang tao pa sa DepEd ang tumatanggap ng mga envelopes. Malinaw ang kasalanan ni Sara Duterte, pati yung kanyang pagti-threat ng pagpatay kay PBBM, kay F. Elisa at kay SMR. Malinaw ang kanyang kasalanan, pati yung kanyang pagpapahukay kay Apulacay at pagpapatapon sa West Philippine Sea. At yung sinasabi niya na inimagine niya na kanyang ginitla ng leeg si PBBM. At yung sinabi niya na dinedesignate niya ang sarili niya as designated survivor. Napakaraming kasalanan ni Sara Duterte. At yung mga gawa-gawang resibo na walang mga birth certificate. Mary Grace Piatos na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung sino si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Yun lang yun, 'di ba? So, ano pa? Ah, sandali. Ah, ah, umiiwas, kakatawa kahit saan magpunta si Inday dinudumog ng tao, Mary Ann. Mary Ann, umiwas, ha, ha, ha. Kakatawa ka kahit saan magpunta si Inday dinudumog ng tao. Wow! Kaya pala viral yung isang video na nandun siya sa tabi, nagte-text, tapos dinadaan-daanan lang siya ng mga Pilipino sa Korea. Dinadaan-daanan lang siya ng mga Pilipino sa South Korea, hindi siya pinapansin. Nakakatawa 'di ba? Pero kung si PBBM pa yun, dinumog na talaga yun, 'di ba? Si PBBM talaga rockstar. At si Sarah hindi naman talaga siya kilala, eh. Nakilala lang siya dahil nakipag-unit team, 'di ba? Oh, yun yun. Ah, okey. Good morning.
Okay, punta na tayo sa ating pinaka-topic, 43 minutes na tayo. Okay. So, yun. So, yan mga kaibigan, i-wrap up natin yung unang topic natin, 'di ba, yung kay Percy Lapid, 'no? Na ito nga po yung sinabi ni Percy Lapid na itong a-appoint 'no ni, Duterte sa mga justices, mga kaibigan, ay sinadya para daw madali 'no, mapabilis yung pagkapanalo ni Inday. Dali, ano nga natin, i-ano natin yung video para yung eksaktong sinabi ni Percy Lapid. Panoorin natin ito naman yung desisyon kung sino yung marami. From delay, paramihan. Hindi yung para sa katotohanan, kundi paramihan. Ito po. Yung sinasabi ni Percy Lapid, sabi niya, ang mga kalaban na daw ni PBBM ay hindi oposisyon, kundi yung kanyang mga kasamahan. So from delay to demolition. Ano yan? Bakit? Panoorin natin ito. Nagkakapangilabot. Alam po ni Percy Lapid tungkol sa Para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito nangyayari. Nakakapangilabot. sinadya yan, mga kaibigan. Para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito tatapatin ko kayo. Yan yung kampo ni Bongbong Marcos kung nakikinig kayo. Wala na sa oposisyon ang kalaban nyo. Ang kalaban na ngayon ninyo, kasama ninyo. Lahat pwede nang gawin ngayon. Nakikita na ninyo ang senaryo. Supreme Court Justice. Isa o dalawa na lang yata. Bali isa na lang Ang appointed yata ni Pinoy dyan, isa na lang. Simula, nabilima yan, isa na lang. O dalawa, ganyan. Yan na lang natitira dyan. At sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court, numbers game. Hindi ho ang nasusunod dyan, tama ba yung desisyon? Hindi. Kung sino yung boboto ng marami. Majority rule, mga kaibigan. Kung sino yung marami, halimbawa, kontra ka sa desisyon. Tama naman yung desisyon. Kontra ka, pinaluktot mo. Mas maraming pumirma. Ikaw yung dissenting Ikaw yung sumulat nung pagkontra. Ang tawag doon, dissenting opinion. Pero mas maraming pumirma sa'yo kaysa doon sa tamang desisyon. Panoorin natin ito. O, diba? So, sinadya daw ni Duterte na talagang i-appoint, no? Etong mga justices na to. Kaya nga, diba, kahit nung pababa na si Duterte 2022, ang dapat doon, no, kung meron siyang dedikadesa, dapat yun ay pinapaubaya na niya sa paparating na Pangulo. Pero hindi ginawa ni Duterte. Inihabol pa niya ang pag-a-appoint. Kasi nga gusto niya lahat yun, appointed niya. Para kayang-kaya nilang diktahan. Yan po, ganyan-ganyan po ang ibig sabihin ni Percy Lapid. Yan po. At yan din po ang sinasabi ni Montalvo, no? Montalban ba yun, no? Yung sa Rappler. Ganyan ang sinasabi. No? Hanapin natin yung post, no? Yung kay Montalvo. Yan din yung sinasabi niya, guys, na ito nga daw, itong Korte Suprema ay parang merong sambuatan, no? Ito. Marvick Leonen, pinangakuan ng posisyon ng Supreme Court Chief Justice kapalit ng impeachment. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvick Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be President. Sara Duterte's appointee as Chief Justice. Ayon sa post sa social media ni Antonio Montalban II. Yan. Ayan po, no? Yan po yung pinasabog ni Antonio Montalban II ng Vera Files. Na meron daw insider galing sa Korte Suprema ang nagsabi sa kanya. So guys, gaano kaya ito katotoo?
So kung ito ay totoo mga kaibigan, kung totoo nga ito, kawawa ang mga Pilipino lalo na ang mga mahihirap. Bakit? Ay kanino pa tayo hihingi ng hustisya? Kanino pa tayo hihingi ng hustisya kung ganito na maging ang Korte Suprema natin ay bias na? Ayon po sa sinasabi ni Antonio Montalban II. 'Di ba? Yun lang po yan mga kaibigan, 'no? So hindi po ito nakakatuwa, sa totoo lang, hindi po nakakatuwa. Montalban ang name ng reporter ng Rappler. Ano po ito, Vera Files po siya, Lynn Mariano sa Vera Files po. Si Antonio Montalban II. Ah, Josh, Kyle Edip Official, DDS, PBBM. You're the best. Thank you. So, yan po mga kaibigan, no? Punta na tayo sa ating pangalawang topic. So, pag ganyan na po ang mangyayari, no, at magpapatuloy yan, naku, kawawa ang mga Pilipino. Kakaawa ang mga Pilipino. Yan. So mga kaibigan, no, atin lang itatama muna itong fake news, no? May fake news po dito eh. May fake news po dito sa page po ng Serbisyong Pilipinas, no? Kaninong page kaya to? So, itama muna natin itong fake news na to ha, bago tayo pumunta sa pangalawang topic. Ang sabi po dito, habang sinasalanta ng kalamidad ang mga Pilipino, ligtas at komportable naman sa kanilang magagara at mamahaling mansyon ang mga politiko. Mula 2022, pumalo sa mahigit 811 billion ang inilaang pondo sa pamahalaan para sa flood control projects ng DPWH. 3 taon makalipas, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pilipinas. Ang mga tao sa larawan na siyang nagmamay-ari ng naglalakihang mansyon sa mga mamahaling subdivision sa bansa ang itinuturong nasa likod ng korupsyon sa mahigit na 800 bilyong flood control budget ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Ang mga mambabatas sa tinagurian, the Big Six ng Congress. Yan. So, nandun po dito, no? Si Speaker Martin Romualdez daw, Deputy Speaker and Quezon 2nd District David J.J. Suarez, former House Appropriations Committee Chairman ako Bicol Saldico, former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, former Majority Leader Manix Dalipe, si WS Party List Representative Edin Guardiola, no? So yan po ang kanilang inilagay dito, no? So ito po ay malaking fake news, no? So fake news po ito. So palagay ko DDS ito eh. Kasi mahilig sa fake news. So, dito na po tayo sa ating pangalawang topic, no? Okay. Alam niyo po ba mga kaibigan na ito po ang unang pagkakataon na bumaba ang rating, no, ng Senado. Ang trust and performance rating ng Senado. Ito po yung unang pagkakataon na bumaba yan. Ang sabi nga po ni Senator Tito Soto, matagal na siya sa Senado, di ba? Ito, nakabalik na naman siya. Pero ngayon lang daw niya naranasan na bumaba ang rating at performance at trust rating ng Senado. At alam po natin yan na yan po ay dahil sa kanilang Senate President
Cheese Escudero, no? Na ito pong si Cheese Escudero, ang forthwith ay hindi niya maintindihan. Akala niya kapag sinabing forthwith ay paabutin mo ng 5 buwan pagkatapos i-di-dismiss mo, no? So ito po ay isa, no, sa dahilan kung bakit po mababa ang trust and performance rating ng Senado, no? Samantala mga kaibigan, ang Kongreso naman ay patuloy naman na namamayagpag sa leadership po ng ating Speaker, Martin Romualdez. Patuloy po ang trust ng taong bayan sa Kongreso dahil napakaganda po, no, ng pamumuno ng ating Speaker, Martin Romualdez, no? So, Romualdez outshines clueless, classless Cheese Escudero, no? So hindi lang ito usapang politika mga kaibigan, no? Dali, ko yung aking post. Yan. Okay. Wait lang Yan. So, kung matatandaan nyo, sinabi po ni Amy, no, palitan nyo na yung speaker nyo. 'Di ba? Sabi pa ni Amy, si VP Sara daw, binoto daw ng maraming tao at minahal ng maraming tao. Hello, hindi naman siya iboboto ng maraming tao kung hindi siya ginawang Vice Presidente ni PBBM. At yung totoo, hinalal siya ng 32 million Filipinos. Pero yung 32 million na yan ngayon ay wala na. Isa ako doon. Isa ko sa 32 million na wala na. Dahil sa kanyang kabugukan. No? At dahil sa ginagawa niya na patuloy na paninira sa ating Pangulo. Yung 32 million, malamang kung titingnan natin yan, baka yan ay let's say 5 million, 6 million, baka yan na lang. Yung 32 million na yan ni Sara Duterte noon, baka ngayon, malamang sa malamang maximum, baka wala pang 10 million. Diba? Marami na po ang kumalas sa unit team. Marami na po ang hindi sumuporta kay Sara Duterte. Kaya ito pong sinasabi ni Amy na si Sara daw ay minahal ng bayan, binoto ng bayan. Hello! Noon, oo. Minahal namin siya noon dahil siya ang gusto ni PBBM. Dahil nabudol niya kami, inakala namin na tutulong siya sa Pangulo pero hindi naman pala. No? So ito mga kaibigan, naungusan na ng Kongreso ang Senado. No? Hindi lang ito usapang politika. This is about leadership na may substance at style. On one side, we have Speaker Martin Romualdez na mataas ang ratings, may respeto sa co-equal branches ng gobyerno at may solid legislative output. Mga kaibigan, alam naman natin, di ba? Ang Kongreso palaging on time. Minsan nga talagang ahead of time natatapos. Lahat ng mga kailangan, lahat ng mga bills, lahat ng mga aamyendahan ng mga batas, natatapos ang Kongreso. Sila po ay nagpe-perform at napakaraming mga napakarami nilang mga batas na mga naipapasa na talagang naayon sa agenda ng ating Pangulo. Pero ang Senado po ay palaging behind, mabagal, at napakarami pong mga batas na kanilang inuupuan at hindi po natatapos. No? So, at ngayon sa pamumuno pa ni Cheese Escudero ay nasa hot seat ang Kongreso dahil doon sa 142 billion na insertions na ginawa ni Cheese Escudero doon sa budget ng 2025. Diba? So, mga kaibigan, on the other side, mga kaibigan, Senate President Cheese Escudero, mababa ang ratings,
Walang parliamentary courtesy at naguguluhan sa simpleng salitang forthwith. Forthwith lang, hindi pa niya alam. Nakakahiya, mga kaibigan, no? Kumbaga sa fashion, Romualdez is tailored suit, classy, well-fitted, and ready for business. Samantalang si Cheese ay isang kulubot na polo na hindi man lang plinansya. Diba? So, angat ang Kongreso dahil may respeto at ginagawa ang tama. Hindi tulad ng Senado na tila nakalimot na sa maraming bagay. Unang-una mga kaibigan, ang Senado po ay no parliamentary courtesy. Madalas po sila ay bumabatikos at sila ay nag-name calling sa Kongreso. Parang mga hindi professional na tao. Parliamentary courtesy is basic etiquette in government. Parang saying, ang sinasabi mo lang na please, thank you sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi po alam yan ng Cheese Escudero, no? Pero instead na irespeto itong Kongreso dahil co-equal branch of the government, si Cheese ay arugante at nagsasalita ng mga maaanghang na salita sa Kongreso at nagbibitiw ng masamang salita kay Speaker. Maraming beses na yan ginawa ni Cheese, no? Samantalang si Speaker kahit isang salita na masama ay wala siyang sinabi kay Cheese, no? So si Cheese ang kanyang ugali parang DDS, no? DDS. So si Speaker consistent sa respeto sa Senado na kahit hindi maayos ang desisyon ng Senado, maayos pa rin ang statement ng HOR. Pero si Cheese at ang Senado consistent naman sa pagbabaliwala ng courtesy, no? Sa pagbabaliwala ng courtesya sa mga at matataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Remember mga kaibigan, sinabi din ni Joel Villanueva na kongreso lang, mga kongresista lang daw sila. No, sinabi noon ni Joel Villanueva na ininsulto niya ang Congress. Ang mga kongresista lang daw yan sila. Na hinala lang daw sila ng kanilang distrito, samantalang sila daw ay Senado, hinalal daw sila ng national, no? Kumbaga ng taong bayan, buong kapuluan ng Pilipinas. Parang sinasabi noon ni Joel Villanueva na mas mataas sila. Pero kung titingnan natin, di ba, ayon sa konstitusyon, co-equal. Senate and Congress are co-equal branch of the government. Di ba? Co-equal sila. So walang mataas sa kanila at walang mababa. Pareho lang sila ng level. So pagdating sa ratings mga kaibigan, no, meron pong gap ang Romualdez at Escudero. Numbers don't lie. Minsan nakakahiya silang makita, no? Si Speaker Romualdez, mataas ang trust at approval ratings. Si Cheese naman, low and still sinking. Yan. Ito pa, in politics, ratings are your report card from the people. Kung bagsak ka, hindi mo pwedeng i-explain away sa technicalities, no? So, ito po, isa sa dahilan, matinding dahilan ay ang forthwith fiasco ni Cheese Escudero. Na forthwith ang ibig sabihin agad-agad as in now na. Pero sa halip na malinaw na ngayon na, Cheese made it complicated, like turning a simple 2 plus 2 in a full algebra problem. Ganyan po ang ginawa ni Cheese Escudero. Pinahirap po niya ang forthwith na napakadaling intindihin ay kanyang pinahirap. Samantalang, sabi nga po nung isang judge, napakasimple. Kung hindi mo alam ang meaning ng forthwith, tingnan mo, konsultahin mo ang dictionary at makikita mo. Ibig sabihin, immediately. Agad-agad. Right away. Diba? So mga kaibigan, no? If a Senate president struggles
struggles with a basic term, paano pa kaya ang mas mabibigat na legislative issues? Grabe, UP graduate mga kaibigan, no? UP graduate yan, hindi alam ang fourth wheel, no? So, ang bottom line po dito mga kaibigan, no? Si Speaker Martin Romualdez, may resulta, may respeto, gumagawa ng tama, at ito ay naayon sa konstitusyon. Kaya naman nakikita ito ng taong bayan, kaya patuloy na tumataas ang kanyang ratings. Samantalang si Escudero na may personal, bastos, magaspang, malabo, at nangiinsulto. So, mga kaibigan, no, by numbers, by the manners, by the mind, Romualdez clearly outshines Cheese Escudero. So naungusan po ni Speaker Martin Romualdez si Cheese Escudero dahil nakikita po ng taong bayan kung sino ang tunay na nagtatrabaho at kung sino ang tunay na merong pagmamahal sa bayan. At wala pong iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Diba? Yun po mga kababayan, no? So, tingnan lang natin. So, yan o. Senate, GMA News Online. Senate trust rating down. House up in latest Okta survey. Yan. Ito po yung pinaka-latest, ha? Senate trust and performance ratings for second quarter of 2025 dip, while the House of Representative numbers improved in the latest Okta research survey. So yan mga kaibigan, no? The latest survey showed trust ratings down to 49% or slightly below the majority from 57%, while performance approval rating dropped to 47% from 53%. So dito mga kaibigan, andito yung table, no, kung gusto niyo pong makita, no? So the House of Representatives meanwhile saw improved numbers with trust increasing 57% from 49%. Take note, ha? 49% lang dati. Ngayon biglang naging 57% ang House of the Representative. Grabe, no? So, pagkatapos ang performance rating naman, mga kaibigan, dati 47%, ngayon 55%. Grabe, significantly tumaas mga kaibigan ang rating ng House of the Representative. Yung ulitin ko, yung trust rating, dating 49%, ngayon 57% na. Yung performance rating, dati 47%, ngayon ay 55% na. Diba? So, tumataas po. Kaya patuloy ang paninira ng mga Dutertards dito kay Speaker Martin at sa Kongreso. Dahil patuloy po na tumataas ang number ni Speaker at ng House. Kaya magugulat na lang kayo pagdating ng 2025, aba, si Speaker Martin na ang pinaka malakas na kandidato sa presidente, sa pagka-presidente, kung siya ay tatakbo. Takot na takot si Sara dyan. Guys, no? Takot na takot dyan si Sara. Kaya nga sinisiraan niya lagi si Speaker eh. Palagi niyang binabanggit eh, kasi takot siya, nanginginig sa takot kay Speaker. Kasi alam niya si Speaker Martin Romualdez ay merong malaking potensyal na maging Pangulo kasi overqualified. Hindi katulad ni Sara na hindi qualified. Hindi siya qualified. Dito nga lang sa isipan, bagsak na siya eh. Hindi pwedeng mamuno ang isang brain damage. Diba? Hindi pwedeng mamuno ang isang brain damage. Diba? Halatang-halata mo naman yung pagka-brain niya eh. Biglang nanlilisik ang mga mata, biglang tatawa, biglang malungkot, biglang nanlilisik na naman ang mga mata, pagkatapos kung ano-ano pinagsasabi. Merong puputulan ng liig, merong huhukayin, patapon sa West Philippine Sea, tapos meron pang mga nag-hire ng killer, papatsugi. My God!
yan ay sign ng pagiging sira tuktok, sira brain damage, 'di ba? Hmm, yun yun. Kaya sorry na lang kayo. Sorry na lang. Hindi kayo mananalo. So, ito po si Chis Escudero. Tingnan lang natin, Hello, yung anak ko naman, siyempre na someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Kilalang kilala. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Kilalang kilala. Someone so naive and so I will become the next. Ito po yung nanay ni Heart Evangelista, no? So yan, kinikwento po ng nanay ni Heart Evangelista. Ayaw po ng nanay ni Heart Evangelista dito kay Chis Escudero. So kinikwento pala niya na magiging next president siya na pakinggan natin President, I've been promised. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and hello, yung anak ko naman, siyempre naman, hello. Kilalang kilala. So parang dito no sa kwento ng nanay ni Chis Escudero. Lumang na to guys lumang video na to. Parang yung binobola ni Chis, no, si Heart na ay magiging next president siya, na yun may mga billion, no. So parang yung anak naman niya naive, parang gano'n yung yung gets ko no dito sa sinasabi ng nanay ni Chis Escudero, ni Heart Evangelista. Kasi ayaw po ng nanay ni Heart Evangelista kay Chis, no. Kasi bukod sa matanda na, lasenggo daw yan. Lasenggo daw yan si Chis Escudero. Ayaw ng nanay niya. Tsaka may pagkabastos daw yan kapag nalalasing. Po yung kwento mga kaibigan, na umaalingasaw po na kwento na si Chis daw kapag nalalasing ay bastos. No? Okay. So, yan po mga kaibigan. Ito. Basahin na natin to. Heart Evangelista's parents disapprove of Chis Escudero for their daughter. Yan. So, it seems that Heart Evangelista and her parents, Ray and Cecil Ompauco, are not on the best of terms right now. Ray and Cecil are apparently against their daughter's relationship with Senator Francis Chis Escudero, who is 15 years her senior at 43. In a press conference they held at their home on March 19, they said that Chis would frequently shout at Heart and would force her to disobey them. Sinisigawan pala ni Chis si Heart. Ang tao pagbastos sa magulang, lalo na yung anak ko, balang araw kawawa naman yun. Baka anong mangyari doon? Ray quoted as saying, "Hindi ako nagagandahan sa ugali niya. When a person is rude to one's parents, especially my child, I pity her. Something might happen to her. I'm not impressed with his attitude." When he first visited our house, the very first time, he was drunk. He smelled of alcohol. Cecil added, "My God, bibisita ka? Unang bisita mo doon sa bahay ng girlfriend mo? Lasing." My God, ganyan palang ugali ni Chis. The couple also voiced a plea for
for the senator to stay away from their daughter. We are now appealing to Mr. Escudero to leave our daughter alone for a cooling off period, Cecil said. They also reiterated that their revelation has nothing to do with Chi's senatorial bid for the upcoming elections. However, Hart had defended her action, saying that she's at the right age to decide herself and that she is happy with Chi's company. Nahihiya lang ako sa boyfriend ko, kay Cheese, saka yung family niya. Wala naman silang ipinakitang masama sa akin. Napakabait nila. Tapos nagkaroon pa ng mga kasinungalingan. Oh, mga paninirang ganyan. Grabe, oh. Kita mo, I'm just embarrassed for... Kita mo, pati nanay niya, sinasabihan niya na nagsisinungaling, no? My God, magsisinungaling ba naman yung nanay niya? Nasasabi na, lasing si Cheese. Ito nga yung sinasabi mga kaibigan ng write-up, no, ng mga nakakakilala kay Cheese na lasenggo daw. No? Cheese also expressed his desire to distance himself from Hart's conflict with their parents, preferring to view this episode as trial in their relationship. Sapat na siguro na sabihin ko muna ngayon na bagamat ako ay medyo nadadamay hanggat maaari ayaw kong manghimasok sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng anak at kanyang mga magulang. He said in a text message to PEP's managing editor Karen Pagsulingan. Maayos at matatag ang samahan at ugnayan namin ni Hart at tinuturing ko lamang ito bilang isang hamon at pagsubok sa relasyon namin kung saan buo ang pag-asa ko na ito ay malalampasan namin. Pag tinitingnan ko si Hart Evangelista, no? Ito, tingin ko lang hindi ko alam kung totoo. Pag tinitingnan ko si Hart, parang hindi naman siya masaya kay Cheese. Huh? Yun lang. Diba? Okay. So, tingnan naman natin to yung mga atake. Ito naman yung mga atake ni Cheese Escudero kay Speaker Martin, no? Kung saan nakakalimutan niya ng Kongreso isang institusyon at ang HOR ay natural na nagkakaisa. So, tingnan natin to. Ito yung mga atake ni Cheese kay SOR, kay Speaker Martin. Ito. Mga atake niya. Ito walang audio. Ito. Ang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob na mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Diba? Ang mga kongresista... diba? Siniraan niya si speaker na pinasusunod daw ang mga kongresista. Well, hindi naman ganun. At yung sinasabi niya na inupuan ng impeachment, hindi naman inupuan, kundi hindi lang muna nila inaksyonan kasi may iniintay pa sila na yung impeachment, no, na gagawin nila na mas matatag, no? Kasi yung mga naunang impeachment ay medyo parang hindi swak, hindi masyadong maganda ang pagkakagawa, no? So kailangan yung talagang maayos na maayos. Kaya hinintay nila yon mga kaibigan. At walang walang problema doon, no? Kung aantayin nila or kung anong gagawin ng Kongreso. Ang mahalaga doon ay nagawa nila yung kanilang part na
i-impeach, no, si VP Sara Duterte, at nung na-impeach na ay ipinasa kaagad nila sa Senado. Yun po ang mahalaga doon, no? Hindi po mahalaga kung hindi nila inaksyonan yung first, second, third. Malamang kaya hindi po inaksyonan dahil nga kulang, hindi sasapat, no? At saka yung mga ebidensya ay hindi masyadong nailagay doon, no? Sa impeachment complaints na yun. Kaya inintay muna ng Kongreso yung pang-apat, no? At kinonsolidate po nila from impeachment 1, 2, and 3 na mga complaints, kinonsolidate nila at yun po ang naging impeachment number 4 na pinagsama yung 1, 2, 3. So isa na lang po yun. No? Isa na lang. Yan. So marami po siyang marami po siyang paninira, no, kay Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon, mga kaibigan, nakikita na po ng taong bayan kung sino ang mali at kung sino ang tama. At isang malaking ebidensya po niyan ay ang bagsak na trust and performance rating ng Senado. Bagsak, no? Bagsak sila. Ngayon lang po, no, sabi po ni Senator Soto, matagal na daw siya, no, sa Senado, tapos nakabalik pa. Ngayon lang daw nangyari na bumagsak ang rating ng Senado. Ngayon lang. At dahil po yan sa kagagawa ni Chis Escudero sa kanyang fourth with interpretation. No? Hindi siya marunong mag-interpret ng salitang fourth with. Yan. Yan po yun. Oy, sandali basahin lang natin to. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at the Philippine delegation matapos ang matagumpay na state visit sa India. Yan. Look, President Marcos assured that the Philippines would acquire additional missile batteries of the BrahMos anti-ship cruise missiles. The Philippine Marines might acquire an additional 3 missile battery launchers of the BrahMos shore-based anti-ship missiles, as well as the Philippine Army for their own 3 missile battery launchers of the BrahMos shore-based anti-ship missiles, along with the Indian Akash mobile surface-to-air missile launchers that could safeguard the BrahMos anti-ship missile batteries against aircraft, drones, and missile. Ayan. So, paparamihin pa ni President Marcos. Okay. Ito guys, pangatlong topic natin. Ito pong pag-a-apply, no, ni Secretary Boying Rimulya sa ombudsman. At narinig po natin yung may mga balita, no, itong mga nakakaraang araw na na-disqualify na daw, no, si Secretary Rimulya sa pagiging ombudsman. Pero ito po ay fake news. Fake news po guys, no, kasi wala pa pong desisyon kung sino ang magiging ombudsman, no? Wala pa po. Fake news po ito. So, kung ako po ang tatanungin, no, sa aking pananaw, sabi po kasi dito ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, he's not giving up on his application for the ombudsman.
Ayun po mga kaibigan, ang sinasabi po kasi nung mga sa nakakaraang araw na, yun nga, na-disqualify dahil daw sa, kaso na isinampa nitong si Imee 'no, dahil doon sa pag-aresto kay Duterte. So, pinabulaanan po yun guys na hindi pa po tapos, na wala pa pong disqualification na nagaganap, hindi disqualified si Secretary Boying Rimulya, wala pa pong, kumbaga patuloy pa rin ang pamimili 'no, patuloy pa rin ang pag-i-interview. So, kung ako naman ang tatanungin, ganito po ang sa akin 'no, para po sa akin, unfair naman 'no, basahin ko na lang ang aking post 'no. Para sa akin mga kaibigan, unfair naman na ma-disqualify si Secretary Boying Rimulya dahil lang sa sinampang kaso ni Imee. Tinutupad at ginagawa lang niya ang kanyang trabaho as DOJ Secretary. Kaya para sa akin, hindi yon dapat maging hadlang. Dahil kung hindi rin naman utos ng Pangulo, ay hindi naman aaprubahan ang pag-aresto kay Duterte. Kasi siyempre mga kaibigan, no? May warrant of arrest si Duterte from ICC through Interpol. Ngayon, ang Pangulo, mga kaibigan, siya talaga ang magpapasya eh. Ano, susundin ba natin yung itong warrant of arrest na 'to? Makikipagtulungan ba tayo sa Interpol? Ang Pangulo talaga ang magpapasya guys, kasi siya yung Pangulo eh. So nagpasya si PBBM na sundin natin kasi meron tayong treaty with Interpol para kapag kailangan din natin ng tulong nila, meron tayong gustong ipadala dito na mga halimbawa, may mga kriminal na pumunta sa ibang bansa, gusto nating ipa-extradite ay granted din 'no. So makipagtulungan, 'yan po ang, utos ni PBBM 'no, na talagang makipagtulungan sa Interpol. So, para sa akin mga kaibigan, utos naman ng Pangulo 'yun, eh. Sinunod naman 'yun ni DOJ Secretary Remulla. Kaya para sa akin, isang napaka-unfair kung dahil doon sa kaso na isinampa ni Imee ay madi-disqualify siya. Dahil kung hindi nga naman inutusan or inutos ng Pangulo na gawin 'yun, ay hindi naman talaga gagawin ni Justice Secretary Boying Rimulya para, i-certify or para aprubahan, i-clear 'no, yung pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung ako ang Pangulo ng Pilipinas 'no, para sa akin, kung ako si PBBM ay pipiliin ko ang taong kayang gawin lahat kahit ikasasama pa ng kanyang imahe, kung ito naman ay para sa bayan. At para sa akin mga kaibigan, ang ginawa ni Secretary Boying Rimulya, isinakripisyo niya ang kanyang imahe, ang kanyang sarili, isinakripisyo niya na kahit alam niya na siya ay hahantingin ng mga DDS, siya ay ibubuli ng mga DDS, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para gawin ang kanyang trabaho. Kaya para sa akin, hindi ito makakahadlang. Pa nga ay magiging ano eh, magiging advantage eh. Kung ako ang Pangulo ng Pilipinas advantage pa sa akin 'yan. Kasi ginagampanan niya ang trabaho niya kahit ito ay mahirap, kahit ito ay risky, at kahit siya ay ipapako sa krus ng mga DDS, ay balewala sa kanya basta para sa bayan. Kaya kung ako ang tanungin mga kaibigan, mas gusto ko na ang maging ombudsman ay si DOJ Secretary Boying Rimulya. Dahil naniniwala ako, dahil sa kanyang prinsipyo at wala siyang takot, hindi siya nangingimi na gawin ang isang trabaho kahit na magalit pa ang maraming tao. Ganyan dapat ang ombudsman. Kaya para sa akin, okay na ako kay Secretary Boying Rimulya. Yun po, 'no?
So, anong take niyo mga kaibigan? Okay ba sa inyo? Ayan. Josh, Kyle, Edit, Official, thank you. PBBM, yes, daming ginawa ng Pangulong Marcos. Thank you po. Thank you po. DDS yan, hindi nila pinansin, puro panira lang. PBBM, thank you. You're the best. June Pendang, huwag gagamit ng daw. Baka tingin ko lang parang hindi sigurado sa sinasabi mo. Ganito kasi yan. Kapag magko-quote ka ng mga sinabi ng ibang tao, dapat mo talagang gamitan ng daw. Yan po ang sa mga journalists. Dapat mong gamitan ng daw, raw, di umano. Kapag hindi ikaw yung nagko-quote, kapag hindi sa'yo galing mismo, kapag yung third person or galing sa ibang mga tao, resource person, huwag mong gagamitan ng mga salitang siguradong-sigurado ka. Kailangan mong gamitan ng daw, raw, di umano. Yan po ang rule pagdating po sa journalism, no? Huwag kang para ano kasi yan hindi mo pwedeng akuin, no? Yung statement hindi mo pwedeng akuin kasi hindi ikaw ang nagsabi. So kailangan mong gamitan ng raw, daw, di umano. Yan po ang dahilan kung bakit ako gumagamit ng raw, daw at saka di umano kasi yan po ang rule pagdating po sa journalism, no? Yan. Okay. So ano pa? So, yun nga po, hindi pa po nag-give up, no, si Justice Secretary Crispin Remulla sa kanyang posisyon na ina-applyan ang ombudsman. Yan. So para sa akin, deserving po siya sa pagiging ombudsman. Kaso, ang ano nito, mga kaibigan, kapag halimbawa, ombudsman na siya, tapos iba na yung DOJ secretary. Pagkatapos lalabas yung mga warrant of arrest nina Sara, nina Bato, tapos yung magiging DOJ secretary natin, halimbawa, hindi katulad ni Secretary Boying Remulla, baka mamaya duwag o baka mamaya takot. Oh, 'di ba? Oh, hindi natin alam. Baka mamaya mag-alinlangan. Baka mamaya hindi sundin si PBBM. Kasi pag DOJ secretary ka, kailangan matapang ka, 'di ba? At may paninindigan. Yun naman ang iniisip ko. Kapag wala na siya sa DOJ, paano na 'yan? 'Di ba? Sana ang ipapalit sa kanya ay the same, yung may paninindigan at willing to take the risk kahit na maraming magalit. Basta para sa bayan, kailangan gawin. Diba? Yun po. No? Uy, naka-1 ano na pala tayo. Okay, ito pa, mga kaibigan. So patuloy po ang kampo, no, ni Duterte. Duterte's defense team seek disqualification of ICC prosecutor. Former President Rodrigo Duterte's defense team has requested the International Criminal Court ICC Appeals Chamber to disqualify the prosecutor from their client's case. ICC prosecutor Karim Khan took leave last May, pending investigation by the United Nations Office of International Oversight Services over allegations of sexual misconduct. So yan po mga kaibigan, no? Ang mga defense team po ni Duterte ay pinapadisqualify nila si Khan dahil na daw po sa kaso, no, na mga aligasyon ng sexual misconduct. So ito naman ang sagot ko, mga kaibigan. Ito naman po ang aking opinion, no? Nung si Duterte umamin na siya ay nangmolestya ng maid, siya ay pinalakpakan, naghiyawan ang mga DDS sa tuwa.
Si Duterte ha, umamin na siya ay nangmolestya ng katulong. Nagpalakpakan, nagsigawan sa tuwa ang mga DDS. Kaya para sa akin, wala silang karapatan na ipa-disqualify etong si Karim Khan dahil daw merong kaso na sexual misconduct. Walang karapatan ang DDS. Walang karapatan ang mga defense team ni Digong na ipa-disqualify ito dahil mismo yung kanilang kliyente ay umamin na siya ay nangmolestya. At nung inamin niya yun, nagpalakpakan ang mga DDS. Nagpalakpakan, naghiyawan sa tuwa, hindi magkamayaw sa pagsisigaw. At tuwang-tuwa sila, chinachant nila, Duterte, Duterte. Tuwang-tuwa sila sa kabastusan. Pagkatapos ngayon, papadisqualify nyo yung isang judge ng ICC dahil sa kasong sexual misconduct. Masyado naman kayong ipokrito. Tuwang-tuwa nga kayo sa pangmumolestya ni Duterte. Diba? Diba? Yun guys. Yun. 7C Animation, ma'am, wala na kaming pakialam sa impeachment kasi doon na kami nakatutok sa warrant. Kaya mga DDS, umiyak na kayo kasi sino sa tatlo yun mauuna sa dahig. Iyak mga DDS, game over. Oo nga, ano? Yung isang senador nanginginig sa takot. Correct. Tama. Tama po kayo dyan, no? Yan. Kaya punta tayo sa tingnan natin yung update. Uy, tingnan nga natin to. Mula New Delhi hanggang Bengaluru, iisa ang bitbit ng Pangulo. Makapagbukas ng oportunidad sa mga negosyo, teknolohiya, at serbisyong direktang mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Let's take a look at how Days 3 and 4 unfolded. Sa New Delhi, pinangunahan ni PBBM ang CEO Roundtable kasama ang mga top Indian business leaders. Tinalakay ang partnerships sa automotive, EVs, pharma, manufacturing, at digital services. Lahat pabor sa mas inklusibo at sustainable na ekonomiya. Sa hiwalay na pulong, nagpahayag ang GMR Group ng interes sa ating Build Better More agenda, kabilang ng Sangli Project at mga regional airports. Isang malinaw na pahiwatig, naniniwala sila sa potensyal ng Pilipinas. Sa panayam ni PBBM sa first post, tiniyak niya ang layunin ng pagbisita, isang konkretong strategic partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Isang bagong yugto ito ng mas malalim na kooperasyon sa larangan ng teknolohiya, depensa at ekonomiya. Sa kanyang foreign policy address, binigyan diin ni PBBM ang papel ng Pilipinas at India bilang magkatuwang sa pagtataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas at nakabatay sa patakaran. Aniya, ang tunay na lakas ng mga middle powers ay nasa kakayahang bumuo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Pagdating sa Bengaluru, agad idinaos ang Philippines-India Business Forum kung saan hinighlight ni PBBM ang tuloy-tuloy na momentum ng Philippines-India trade ties. Ipinakita rin sa forum ang interes ng mga Indian industry leaders sa Pilipinas. Mula ITPBM. Yan guys, marami yan, no? Eto, tingnan nyo ha. Ang Pangulo natin, pupunta sa ibang bansa, pinagmamalaki ang Pilipinas,
kumukuha ng maraming mga investments. Pero taliwas naman sa ginagawa ng Vice Presidente. Pumupunta sa iba-ibang mga bansa ang Vice Presidente para pahiyain yung Pilipinas, para siraan ang Pangulo, siraan ang gobyerno, iangat yung sarili niya, iangat ang China. Yan po ang Vice Presidente. So ibang-iba po, no? Samantalang ang Pangulo natin, ginagawa niya lahat ng effort para iangat ang ating bansang Pilipinas. Samantalang ang Vice Presidente, ginagawa din niya ang lahat para sirain ang ating bansa at ang gobyerno. Yan po ang isang malungkot na katotohanan. Ngayon, ang Vice Presidente nasa Kuwait. At siya doon ay naninira na naman at nagsasalita na naman ng kung ano-anong paninira sa ating gobyerno at sa Pangulo. Nakakalungkot. No? Sumusweldo para manira sa gobyerno. Napaka-easy ng trabaho niya. No? Sumusweldo ang Vice Presidente para manira sa gobyerno. Dapat gumawa ng batas yung Kongreso, no, na kapag ang tao sa gobyerno, kapag ang isang halal na opisyal katulad ng Vice Presidente, wala nang gagawin kundi manira sa gobyerno, dapat tatanggalan na ng sweldo. Kasi tingnan mo sumasweldo ka, pinapasweldo ka ng taong bayan para sirain ang sarili mong bansa. Diba? Kakahiya, diba? Sumasweldo ang Vice Presidente para sirain ang sariling bansa. Kakahiya. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna. Admin Rich, komentarista. Salamat po sa lahat ng nanood. Bye-bye and God bless.